So ini-expect mo walang kapalit? Ba, hindi, okay lang. Aalagaan ka namin. Anong klaseng alaga ba ini-expect mo? Other than pwede ka nilang gamitin. Alagaan ka nila na ikaw pagtakpan ka nila hanggang huli, ganon? Total, nandiyan ka na sa malayo. Ikaw, pwedeng hindi ikaw yung sisihin? Para ka namang eng-eng yan. Di ba every time na may wala, dun nga sinisisi. Sinong hindi nag-flush ng toilet? Sino ba wala dito? Si kuya. Di ba? Pero ang gusto niya, palabasin, tinawagan siya, aalagaan, anong alaga? Kahit nung early pa lang nung kaya ka sinipa dahil dun Dahil meron ng maingay na yung budget. Kinakastigo na si PBBM dahil nung December pa lang nagkakabulilyasuhan na. Alam nyo kung bakit nagkaroon ng bulilyasuhan? Kung maalala nyo, eto yung hindi halos nagpasko sila PBBM para magawa yung budget. Para ano? Dahil, ano sabi ni PBBM? Hindi ko na mamukhaan yung budget Hindi ko na mamukhaan yung budget. Yun pala maingay tapos, syempre, appropriation yung nakikita doon. Ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Panakipbutas? Ginawa nila akong poster boy ng panakipbutas sa... Ano ba yung butas sa tingin? Panakipbutas, ikaw gumawa ng butas Tingnan na natin, PBBM. Di na mamukhaan ang doon kasi sa statement ni PBBM na hindi niya na mamukhaan yung budget, no? Ibig sabihin nun, iba na yung iba na yung nakarating sa kanya after nung Naalala nyo ba yon yung he gathered all the sa finance tapos pinagpuyatan nila. 'Di ba? Sige, ituloy natin habang nagda-download ako nung para at least makita nyo yung mga pinagsasabi ko para hindi puro talkies lang. Sige, tuloy. Kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. So, napaka-short lang, no? Napaka-short lang nung usapan pala nila. No? Huwag ka na umuwi. We will take care of you as per the president. Wala nang tanong-tanong. Di na niya tinanong. And then most probably, baka nag-usap pa sila. No? Pero, I'm pretty sure, hindi niya tinanong kung ano yung take care of you na gagawin. Kasi, nagulat siya It's either hindi niya gustong i-disclose yung details ng usapan nila about kung paano daw siya aalagaan. What a term. Aalagaan. Nasaan na? May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag... Mamaya, pakita rin natin yung resibo. Busisiin din natin yung pinakita niya, pinagyayabang niyang resibo niya. Si Sekmina, pangandaman sa akin, nung ipinagpapatuloy... Ito, sinagot na ni, sinagot na rin ni Secretary Mina. Yung alegasyon na yan. No?
Asan yung ano natin? Wait lang guys ha. Ito, pakita ko lang ha, para at least makita nyo na talagang kinundi na ni PBBM yan. Ayan no. Pinagpapatuloy Ayan. Oh, si PBBM noong December lang to. December to, ayan mabusising binabasa, ilang pages yung binasa nila dyan, line per line. Kaya nga nagkaroon ng nung ibinito. Huwag na nating ilang araw nilang pinag-aralan yan. Kasi, nung nakita niya ulit, nung binalik na sa kanya yung budget para papirmahan, hindi niya na raw mamukaan. Kung this time kasi, sila PBBM, muntikan ng hindi mag-Merry Christmas, ngayon, lahat ng mga involved dyan, hindi talaga mag-Merry Christmas. Kaya medyo alam mo na. Sige, pasok. Process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Biruin nyo yung katangahan na ganun. Bob. Ay karamba! Gago talaga eh. Biruin nyo tayo, dahil dyan sa budget na yan, dahil sa pagkakastigo sa budget na yan, tayo mga Pilipino that time, ang dami na naging magagaling pagdating sa finance. Bakit? Halos kaya nating ipaliwanag yung procedure ng ng paggawa ng budget. Nakakatuwa nga kasi pati kahit yung medyo mga kolehiyo, mga high school, naging interesado kung paano gagawin yung budget. NEP muna, expenditure program. Tapos ipapasa sa Kongreso. Chechikin nila. Tapos gagawa ng i-checkin din ng Senado. Ngayon para ma-reconcile magba-bicameral meeting kayo. I-interviewin niyo yung kada departamento. 'Di ba? Ganun naman yung ginagawa niyo eh. Ngayon, ang katanungan ng karamihan, ang dami nagtatanong eh. Bakit nasabi mong isiningit? Hindi, punta muna, sige, proceed ka muna dun sa So kung August, sinasabi niya, hindi siya pinauwi, ito sabi kasi rito eh. Nasabi niya na ba ulit ha? Sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024, ang sabi niya, katatapos lang kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi tumikom ang aking bibig, sumunod ako as instructed by the President. Noon naniniwala So hindi daw siya pinapauwi as instructed by the President ulit para malipas tawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of. So yun daw yung sinabi. Stay out of the country. You will be well taken care of. Ano ba sabi dito sa balita nung September, July? So most probably kung August nangyari yun, let's say August, nung sabi niya July siya nagkaroon ng operations. 'Di ba? Tapos plano niyang umuwi after ng SONA. After ng SONA, so August na 'yon. Kailan ka diyan tinawagan? At sinabi ni Speaker Martin, nasabi ng Pangulo na huwag kang umuwi. Kasi ito, sabi dito sa balita, sinabi rin ni PBBM, ni Speaker Martin. Romualdez asked ko to return home but to no avail. Sabi ni Congressman Garin. Anong date? September 18, no? So,
After may gap dun ng isang buwan, let's say 1 month na. Anong date ka dun tinawagan? Nung September pala pinauwi ka ng Kongreso Oh. Tapos sasabihin mo hindi ka pinapauwi. You are gonna be well taken care of. But tsaka ang tagal mo naman bago magsalita. Kaya si PBBM nga nung yung sa budgeting pa lang, doon pa lang nagdedelikado ka na. Lahat ng pertaining na sa'yo. Even before that, sinasabihan ka na ni Sara na ikaw ang may hawak ng budget. Kayong dalawa daw ni Speaker Martin. Tingnan nga natin nun kung anong date. Sara Duterte ang may hawak ng budget. Tao lang. Saldico. Anong date to? September 9. Nung September pa, sinabihan ka na Last year. Tama ba? Hindi. This year. Oh. Iset ko lang Tagal ka nang pinapauwi, ayaw mo umuwi. Tapos isisisi mo, sabi mo hindi ka pinapauwi nila PBBM. Baliw-baliwan lang yung ganap mo Asan na? Yan Ano sabi ni Sara? September pala, noong 2024. Ano sabi ni Sara? Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Saldico at ni Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Lagpas na 1 taon. Tapos gusto mo, sasabihin mo ngayon ka lang magsasalita. Tuloy natin. By the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya. Alam mo, hindi ko maintindihan yung naratibo na yan kasi hindi ko talaga. So sinabihan ka na you're gonna be well taken care of. Sa anong paraan ba? Ano bang iniisip mo? Imposible namang hindi ka ganong na bobo ka No?